Pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay bisperas ng Pasko, Miyerkules, December 24, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Isang araw bago ang Pasko, lagay ng trapiko sa NLEX at sitwasyon ng mga pasahero sa Pantalan. Alamin! EDSA Rehabilitation sisimula na ngayong bisperas ng Pasko. Pagsikip ng daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA, asahan na. Divisoria, dinagsa ng mga nagla-last minute shopping. 6.793 trillion peso national budget para sa 2026, pipirmahan na ni PBBM sa unang linggo ng Enero. Road rage ngayong Kapaskuhan, viral sa social media. Sa balitang showbiz, premiere night ng 2025 MMFF entry na Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre, dinagsa ng fans. At balitang A to Z, naghandog ng enchanted pamasko sa mga cancer patient ng Bahay Aruga. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Ilang minuto na lang po at Pasko na mga ka-A to Z. Latest traffic update muna tayo sa mga oras na ito. Very light po ang traffic condition ngayon sa mga lansangan. Nagsiuwian na nga kasi sa kani-kanilang mga probinsya ang karamihan sa mga nagbakasyon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Kapaskuhan at long vacation. Tingnan natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Kitang-kita po na napakaluwag na ng kahabaan ng expressway at wala nang anumang bigat sa daloy ng trapiko. Sa mga humahabol po pauwi sa Panorte, ingat pa rin po at huwag mangampante sa inyong kaligtasan lalo't maluwag po ang mga daanan. Wala namang mga ulat na major na aberya. Bagamat may mga humahabol pa ngayong 24 para sa Noche Buena, mangilan-ngilan na lang at hindi naramdam ang bigat ng daloy ng trapiko kumpara noong mga nakaraang araw. Tandaan po sa mga gagamit ng expressway, libre na po ngayon ang tollway mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, December 25. Samantala mga ka-A to Z, lalo na sa mga mamamasyal sa araw ng Pasko, December 25, planuhin pong mabuti ang inyong gala dahil simula na po ang rehabilitasyon ng EDSA. Kaya naman asahan na po ang mga pagsisikip sa daloy ng trapiko hanggang January 5 kung kailan magsisibalikan ang marami. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Planuhin ang destinasyon para iwas aburido. Pasado alas 11 ng gabi kasi ngayong bisperas ng Kapaskuhan, sisimula ng rehabilitasyon sa Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala bilang EDSA. Ngayong December 24, 11 p.m., isasagawa ang concrete reblocking sa southbound ng Pizal Street hanggang Rojas Boulevard Inner Lane at northbound ng Rojas Boulevard hanggang Park Avenue Inner Lane. Pagdating naman ng mismong araw ng Kapaskuhan, December 25 hanggang December 27, 2025, maghanap na ng ibang dadaanan dahil sisimulan na rin ang concrete reblocking sa southbound ng Tramo Flyover hanggang Pizal Street Inner Lane at northbound ng Park Avenue hanggang Taft Avenue Inner Lane. Aarangkada na rin ang paglalagay ng aspalto sa southbound ng EDSA Orense hanggang Urdaneta Village, Magallanes Interchange at Tramo hanggang Loring Street. Abiso ng Department of Public Works and Highways, asahan na ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Kaya naman hanggat maaari, umiwas dumaan muna sa mga ito. Ayon pa kay Public Works Secretary Vince Dizon, 24 oras ang rehabilitasyon sa EDSA mula 11 p.m. ng December 24 hanggang 4 a.m. ng December 27.
Matatanda ang sinabi rin ng kalihim na nasa 6 na bilyong piso ang nakalaang pondo para sa rehabilitasyon mula sa unang 17 bilyong pisong planong budget sa panahon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Undersecretary Roberto Bernardo. Pero una na itong sinuspindi ng Pangulo dahil sa hindi malinaw na plano tungkol sa pagsasaayos ng trapiko. Habang maglalabas pa ang DPWH ng updated schedule ng susunod na repair mula December 28, 2025 hanggang January 5, 2026. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng 2 multi-role response vessels sa pantalan ng Lucena, Quezon para magsakay ng mga pasaherong na stranded dahil sa dami ng biyaherong pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Kapaskuhan. Sa kuhang video, makikitang dagsa ang mga pasahero sa pantalan, bit-bit ang kani-kanilang mga bagahe kung saan karamihan ay matyagang naghihintay ng masasakyang barko ngayong bisperas ng Pasko. Nauna nang ginamit ng Coast Guard ang BRP Suluan para maisakay ang nasa 75 pasahero na hindi nakakuha ng commercial trip patungong San Agustin, Romblon. Naka-standby naman ang BRP Bagakay para sa iba pang pasahero na posibleng ma-stranded. Base sa Oplan Biyaheng Ayos, Pasko 2025, iniulat ng Coast Guard na umabot na sa mahigit 630,000 ang outbound at inbound passengers na naitala sa mga pantalan sa buong bansa simula noong Martes, December 23 hanggang ngayong bisperas ng Kapaskuhan. Dahilan ito para ilagay sa heightened alert ang mga Coast Guard unit hanggang January 4, 2026 kung saan inaasahan naman ang dagsa ng mga nagsipagbakasyon pabalik na ng Metro Manila. Bisperas na ng Pasko pero hindi pa rin nagpatinag ang ilan nating kababayan sa siksikan sa Divisoria sa Maynila na sinabayan pa ng maalinsangang panahon makapamili lang ng panregalo sa kanilang mga inaanak o mahal sa buhay ngayong holiday season. Ayon sa ilang nagtitinda, hindi na sila magtataas ng presyo tulad ng ilang mga simpleng laruang pambata na tapat na po sa 400. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Tila dagat na mga tao ang sumalubong sa mga kaibigang Jay at Rick na magpunta sila sa Divisoria sa Maynila ngayong bisperas ng Pasko. Ika nga, laban na kahit sa last minute shopping. Late na kasi anya silang pinasahod pero say nila, mabuti na lang hindi gano'n nagtaas ang presyo ng mga pangregalo. Actually, okay nga po ngayon kasi marami pong parang sale na nakukuha po namin. Kasi 5 po 100, tapos katulad po neto, 4 na po 100. So okay po yung nasakto po yung sa budget. Bagamat uso-uso na ang online shopping para iwas hassle, nakasanay na nilang personal na bumili ng panregalo sa Divisoria para nahawakan, nakakatawad at nakikita. Mas maganda po kasi siya, actual po namin nakikita, mas nagkakaroon po kami ng choice. 400 ang presyo ng assorted na mga laruang pambabae at panlalaki. Tapat na po lalo't lahat ay on a rush. Pero may mga matataas din ang presyo, depende sa klase ng laruan na tipo ninyo. Ayon sila nagtitinda, hindi maiwasan na magtaas talaga sila ng presyo, lalo't mataas din ang kuha na nila sa mga ito. Tinasan din ng mga supplier. Mataas daw, wala daw dating. Gayunman, kung ano ang presyo ngayon, tuloy-tuloy na yan hanggang Pasko, Huwebes. Hilig mo bang mag-ingay? Ang mga turotot na ito naglalaro sa 25 pesos hanggang 150 pesos depende sa klase. Si Tatay Vic naman, damit ang regalo sa mga anak na kasama niya ngayon sa pamimili. Mas magandang damit niya kaysa laruan. Sapatos, damit, pantalon. Pero may bago lang, Pasko kasi. Uso ngayon sa Divisoria ang ternong damit sa mga bata na 150 pesos lang, 2 set na. Pero sa mga wala na talagang oras para humabol sa pamimili ng panregalo, may tinitinda rin na ang pau o yung mga red envelope para sa mga ninong at ninang na magbibigay ng aguinaldo ngayong Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, taas po ang kamay ng mahilig manghiram ng cable o kable sa charger o di kay saksak left and right sa mga pampublikong lugar.
Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko laban sa mga tinatawag na malicious cables na ginagamit umano ang ilang public charging stations at ibinebenta ang impormasyon online. Ayon kay CICC Acting Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, may mga kable na mukhang ordinaryong charger pero kapag ikinabit sa cellphone, imbes na mag-charge, naglalagay na ng virus na kayang kontrolin ang device at makakuha ng ilang mga impormasyon at pagkakakilanlan. Babala pa ng ahensya, mag-ingat sa paghiram-hiram o pagbili ng mga kable sa online shopping platforms dahil maaaring malicious ang mga ito kahit mukhang karaniwan. Kasalukuyan nang minomonitor ng CICC ang mga pekeng kable at nangako maglalabas pa ng karagdagang impormasyon para maprotektahan ang publiko. Pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na pangalagaan ang kalusugan maging ang kaligtasan ng lahat ngayong holiday season. Sa isang vlog sa kanyang opisyal na Facebook page, nagpayo ang Pangulo laban sa labis na pagkain ngayong Kapaskuhan. Hinikayat din niya ang publiko na mag-ingat sa biyahe at iminungkahi rin ang paggamit ng torotot at iba pang maingay na laruan bilang alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon imbes na mga paputok. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong ng netizens tungkol sa mga tradisyong pampasko, kabilang ng exchange gift, potluck at pamasko sa mga inaanak, habang binibigyang diin ang pagpapahalaga sa bawat regalong natatanggap, maliit man o malaki. Sa pagtatapos ng kanyang vlog, binati ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko ng isang masaya, ligtas at mapayapang Kapaskuhan kasama ang pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang linggo ng Enero ang 6.793 trilyong pisong national budget para sa 2026. Kinumpirma ito ni Executive Secretary Ralph Recto dahil dito magkakaroon muna ng reenacted budget ang gobyerno sa mga unang araw ng Enero habang hindi pa napipirmahan ang bagong General Appropriations Act. Habang sinabi naman ng Malacanang na sinimulan na ng Pangulo ang agarang review ng spending plan na inaprubahan ng BICAM. Target ng Kongreso na iratipika ang budget sa December 29, 2 araw bago mag-expire ang kasalukuyang budget matapos ang ilang araw na deadlock sa BICAM, lalo na sa pondo ng DPWH. Babala naman ng ilang miyembro ng House Minority, maaring questionin sa Korte Suprema ang mahigit 200 bilyong pisong unprogrammed funds na anilay walang tiyak na pinagmumulan ng kita. Samantala, nilinaw naman ni Lanao del Sur Representative Zia Adyong na walang pork barrel sa 2026 budget. Mga ka-A to Z, talagang cuddle weather na ito. Isang araw po bago magpasko, bumagsak ang temperatura sa ilang lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. Batay sa tala ng Weather Bureau, nasa 14.3 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura sa La Trinidad, Benguet ngayong Miyerkules. 15.6 degrees Celsius naman sa Baguio City, habang 19.1 degrees Celsius naman malapit-lapit sa Tanay Rizal at 19.8 degrees Celsius naman sa Malaybalay City, Bukidnon. Pumalo naman sa 21.4 degrees Celsius sa Coron, Palawan. Bunsod pa rin ito ng amihan na nakakaapekto sa Northern at Central Luzon at iba pang bahagi ng bansa. Mga ka-A to Z, kaliwat kanan nga ang mga bali-balita at teorya hinggil sa dahilan ng pagpanaw ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Gayunpaman, iginiit ng National Bureau of Investigation na may kakayahan sila gamit ang siyentipikong investigasyon na matukoy kung tunay o peke ang pagkamatay ng isang individual. Sinasabi naman ngayon ng mga otoridad na natagpuan nila ang dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral malapit sa isang questionable infrastructure project ng gobyerno sa Cannon Road sa Benguet.
Sa isang press briefing, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit ang lugar sa rock netting project na nasasailalim sa investigasyon dahil sa sobrang mahal ng halaga ng proyekto. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na nakakuha ang mga investigador ng isang kutsilyo at ilang mga gamot sa hotel room ni Cabral. Isinasailalim na ngayon sa mas malalim na pag-aaral ang mga nakuhang gamot bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon. Ibinenta na ng komedyanteng si Ai de las Alas ang ilang singsing mula sa dati niyang asawang si Gerald Sibayan sa content creator na si Boss Toyo. Sa post ng Pawn Star owner na si Boss Toyo, makikita ang pagbisita ng aktres sa kanyang shop para ibenta ang mga singsing na ayon kay Ai, nakamove on na siya sa dating relasyon at paraan ito para hindi na rin niya maalala ang nakaraan. Kabilang sa binenta ni Ai ang kanyang engagement ring at ikatlo niyang wedding ring. Tinanggap ni Ai ang offer ni Boss Toyo na bilhin ang mga singsing sa halagang 200,000 pesos. Mapupunta umano ang pera sa cancer patients sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Manila. Talaga bang feel ninyo na ba ang holiday season? Viral ngayon sa social media ang isang video ng mga estudyante sa Las Vegas, Nevada, USA matapos kantahin ang Filipino Christmas song na Pasko na naman sa kanilang school Christmas concert noong December 17. Ayon sa nag-upload ng video, taon-taon na silang may Christmas concert kung saan inaawit ng mga bata ang pamosong mga kanta mula sa iba-ibang bansa. Pero ngayong taon, pinili ng kanilang music teacher na itampok ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-awit ng isang kilalang awitin tuwing Kapaskuhan. Marami ang humanga sa husay at dedikasyon ng mga estudyante sa pag-awit ng Filipino song na nagpapaalala ng diwa ng Pasko kahit nasa ibang bansa. Susunod, Paskong Pasko na, road rage pa rin ang viral sa social media ngayon. At premiere night ng 2025 MMF entry na Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre, dinagsa ng fans. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Ito po, Paskong Pasko na pero kakaibang kalat na naman online. Viral naman din ngayon sa social media ang isang road rage incident na nakuna ng isang content creator sa gitna ng matinding trapikong dinaranas ng marami ngayong Christmas season. Makikita sa video na walang audio na in-upload ni Miguel Echano ang dalawang lalaki na nagkasagutan sa kalsada habang isang motorista pa ang lumapit mula sa likod at tila yumakap sa leeg ng isa. Maya-maya pa'y lumabas na rin ang iba pang sakay mula sa mga sasakyan na mas nagpalaki pa ng insidente. Sinubukan na rin tumulong ng ibang mga motorista para pakalmahin ang sitwasyon. Ayon sa uploader, pagod ang maraming motorista na nagdulot ng tensyon sa kalsada. Kaya paalala po sa publiko na habaan ang pasensya, huminga ng malalim bago magtaas ng boses at piliin ang kapayapaan at maayos na komunikasyon para maiwasan ang gulo sa kalsada ngayong Kapaskuhan. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na sangkot sa isang nag-viral na video ng umano'y hit and run incident. Ayon sa LTO, ipinataw ang 90-day preventive suspension sa driver ng Toyota Camry na nakuhang bumangga sa isang motorsiklo at naging dahilan para mawalan ng kontrol sa kalsada ang rider. Matapos ang insidente, natumba ang rider at ang angkas nito
pero agad namang nakatayo habang tuloy namang umalis sa pinangyarihan ang nakabanggang sasakyan. Habang sinabi naman ng LTO na wala pa silang impormasyon sa eksaktong lokasyon ng insidente, pero nakatakda na ang pagdinig sa January 6. Inutusan na ang driver at ang rehistradong may-ari ng sasakyan na humarap sa pagdinig sa LTO Central Office sa Quezon City at magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat panagutin sa reckless driving at kung bakit hindi dapat bawiin o tuluyang suspendihin ang lisensya ng driver. Inatasan din ang driver na isuko ang kanyang lisensya sa araw ng pagdinig habang inilalagay naman sa alarm status ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mga ka-A to Z, masaya ba ang Pasko ninyo? Ayon kasi sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, karamihan ng mga Pilipino ay umaasa ng isang masayang pagdiriwang ng Pasko. Lumabas sa survey na 68% o halos 7 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang magiging masaya ang kanilang selebrasyon. Mas mataas ito ng 3 puntos kumpara noong nakaraang taon, pero mas mababa naman kaysa sa 73% na naitala noong 2022 at 2023. Pinakamataas na naitalang umaasa ang mga nasa Mindanao na may 76%, sinundan ng mga nasa Visayas na may 73%, habang parehong 64% naman sa Luzon at Metro Manila. Sa kabila nito, 7% lamang ang umaasa magiging malungkot ang Pasko, mas mababa kaysa sa 10% noong nakaraang taon. Samantala, 25% naman ang neutral ang naibahaging reaksyon. Isinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30 na may sampling error na 3% lamang sa national results. Para po sa ating mga mahal na senior citizens, inaprubahan ng House Committee on Senior Citizens ang panukalang magpapalawak ng social pension para sa lahat ng Pilipinong edad 50 anyos pataas. Sa ilalim ng substitute bill, makakatanggap ng hindi bababa sa 500 piso kada buwan ang mga senior citizens, kasama na ang mga dati hindi tinuturing na indigent o mahirap sa oras na maging ganap na batas na ito. Nakasaad din na sa loob ng 5 taon, lahat ng senior citizens ay magkakaroon ng universal social pension na hindi bababa sa 1,000 piso kada buwan, kahit na may natatanggap pa sila na iba pang pensyon, maliban na lang kung piliin nilang wala na ito. Nakasaad din sa panukala na ililipat sa National Commission on Senior Citizens ang pamamahala at distribusyon ng pensyon sa loob ng 3 taon mula sa pagkabisa ng batas. Ayon naman kay Congressman Miro Kimbo, hindi makatarungang ma-disqualify ang mga SSS at GSIS pensioners dahil hindi na sapat ang kanilang natatanggap para sa araw-araw at medical na gastusin. Ipinasa na sa House Plenary ang panukala para sa karagdagang diskusyon. Dumalo mahigit 10,000 Kristiyanong kabataan para sa bayan at Christian Youth for the Nation para sa Youth Summit 2025 ng Jesus is Lord Church Worldwide noong December 19 at 20 sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Sa temang Legacy Warriors Battle Mode On, tinanggap ng mga kabataan ang hamon na ipalaganap ang mga salita ng Diyos sa buong mundo. Sa 2 araw ng summit, napakinggan ang mga paalala at aral mula sa iba-ibang pastor tulad ni na Pastor Alex Garcia, Josh Palisok, Joey Crisostomo, Jade Gascon at KKB Chairman Senador Joel Villanueva. Binigyang diin sa mga sesyon ang kahalagahan ng pakikilaho para ipalaganap ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Sa Victory Proclamation naman ng summit, nakiisa si Senador Villanueva sa mga kabataan kasabay ng pag-awit ng papuri at pagsayaw. Inaasahan namang magtutuloy-tuloy pa ang summit para sa mga kabataan. Ipinagdasal naman ni JL Church Worldwide President Founder at CBAC Representative Brother Eddie Villanueva ang bagong henerasyon ng mga mananampalataya ng Diyos. Nagsalita na ang singer-songwriter na si Zach Tabudlo matapos siyang laitin ng ilang netizens kaugnay ng kumakalat na isyong tungkol sa umano'y maasim niyang amoy habang nagpe-perform sa Paskuhan 2025 sa UST. At 2025 MMFF entry na Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre dinagsa ng fans sa kanilang premiere night. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia.
Naglabas na ng pahayag ang singer-songwriter na si Zach Tabudlo kasunod ng naging viral na issue online kung saan umano'y mabaho o maasim ang kanyang amoy na na-experience ng crowd habang nagpe-perform siya sa UST Paskuhan 2025. Sa latest TikTok post ni Zach nitong Lunes, December 22, tinalakay ang mga natanggap niyang negative comments sa ilang taon niya sa industriya, kabilang na ang physical niyang anyo hanggang sa kanyang amoy. I'm painted in social media as this smelly, ugly kid who has an attitude, who's always late, who doesn't dress good, who is fat, ugly, and can't sing. Dagdag pa ni Zach. We're all human at the end of the day. Lahat tayo pinagpapawisan. Lahat tayo nagkakamali sa buhay. Being nice isn't the hardest thing to do. So, be nice, guys. Gayunpaman, as they say, ignore the bashers. Tuloy lang ang buhay, perform, laban lang. 2 araw bago ang showing ng Metro Manila Film Festival ngayong Pasko, dinagsa ng fans ang premiere night ng isa sa 2025 MMFFN3, ang Call Me Mother, na pinagbibidahan ni na unkabogable Meme Vice Ganda at multi-award winning actress na dinlustre nitong Martes, December 23. Kitang-kita ang excitement at saya ng fans na walang humpay ang hiyawan nang makita ang powerhouse cast, lalong-lalo na ang mga bida ng pelikula. Iikot ang kwento tungkol sa pagiging ina na may halong roller coaster na emosyon. Roberto Angelo, ako pa rin ang tunay niyang nanay. Puno ng sakit, 9 na buwan mo lang siyang dinala sa sinapupunan mo. katatawanan at pagmamahal. Ready na ba ang lahat sa pasabog na maging box office hit muli ni Vice Ganda? Mapapanood ang Call Me Mother sa mga sinihan nationwide this Christmas, December 25. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik, Christmas is in our hearts. Balitang A to Z naghandog ng Enchanted Pamasko sa mga cancer patient ng Bahay Aruga. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Isang magical Christmas para sa matatapang nating cancer warriors ng Bahay Aruga. Yan ang iniregalo ng Balitang A to Z team at Enchanted Kingdom sa kanila ngayong panahon ng Pasko. Ang kanilang mga kwento ng pag-asa sa Paskong Balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohan. Mula sa yawan, kantahan, party games, at one-to-sawang tawanan. Yan ang isang buong araw ng Paskong Aruga, hatid ng Balitang A to Z para sa cancer warriors at kanilang mga mahal sa buhay mula Bahay Aruga. Katuwang ang Enchanted Kingdom, nabigyan sila ng isang pambihirang karanasan na malayo sa kanilang araw-araw na gamutan at pagharap sa iniindang karamdaman. Ang Enchanted Kingdom naman, as we are with our mission of creating and providing magical experiences that would last a lifetime. We'd like everyone to be happy. Okay? Hindi lang dahil sa those who can afford it, but those also who can. Okay? And we'd like to thank you guys, Balitang A to Z, for actually taking the initiative. Okay? To partner with us on this advocacy, no? Sa mga bata na may ganitong mga kondisyon. Kasama ring nakisaya sina Eldar and Friends, volunteer cosplayers na nagbihis hunt tricks ng K-pop Demon Hunters, Spider-Man at iba pa. Paraan ito para kahit paano mapagaan ang bigat na kanilang pinagdaraanan. Sobrang saya ng mga pasyente namin kasi first time talaga nung iba. Even yung mga adult, nagulat kami kahit adult na sila pero first time nila makapunta sa Enchanted. Si Nanay Marilyn tinuturing na pahinga ang pagpasyal sa theme park, isang araw bago muli sumalang sa kanyang chemotherapy. Aniyan, nais niyang dagdagan hindi lang ng taon ang kanyang buhay,
kundi ng buhay ang kanyang mga araw. Sabi ko sa mga anak ko, gusto ko pang lugsungan yung buhay ko. Kahit mag-isa lang akong nalakad ng pag-treatment ko, bilang na lang sa daliri yung kaibigan ko. Kasi nung natanggal yung mga buhok ko, takot sila. Kasi nakahawa na daw yung sakit ko. Si Nanay Florinda naman hindi na napigilang maluha nang alalahanin ang hirap na dinadanas ng anak dahil sa leukemia. Sobrang sakit po, parang hindi ka makamubon. Pero nung napunta po kami sa Bahay Aruga, nakita ko po na hindi lang pala siya yung may sakit na ganon. Tapos yun po, sabi ko dati noon, ayoko po siyang ipakemo. Tapos nung napunta po kami sa PGH, nakita ko mas maliit pa po yung mga may sakit. Sinabi ko po sa sarili ko na ilalaban, itutuloy ko po yung laban. At dahil Pasko, ibinulong na rin nila sa langit ang kanilang pinakamimithing regalo. Hiling po lang namin na sana po patuloy na po ang paggaling ni Cristel at makasama na po namin yung aming pamilya. Maging pre-cancer na po siya para tuluyan na po talaga maging panatag po ako. At maging masaya siya. Maging normal uli na katulad mga bata na nakipaglaro. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Oo, kasi marami akong apong gusto ko pa silang malagaan kasi isa akong OFW. Si Cristel sa murang edad, imbis na laruan o damit ang Christmas wish. Bumaling na po ako, tapos di na po bumalik sakit ko po. Pero sa kabila ng karamdaman, nag-ala Santa Claus rin sila na may regalong pag-asa para sa kapwa nila may pinagdaraanan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, manalig lang po tayo sa Panginoon. Pray and pray lang po, tuloy lang po ang laban. Huwag silang sumuko, laban lang at kapit lang sa Panginoon. Tuwing Pasko, we've been thinking of material things na makukuha natin bilang regalo. Why not this year we think of praying for other people para sa kanilang kagalingan ng mga taong may sakit. Ang gusto natin sa Balitang A to Z is we go beyond reporting news that empower and stories that inspire. Ang gusto natin na sana ay makapag-spark tayo ng hope, ng pag-asa. At sa tingin ko, hearing their stories, their laughter, their excitement, thanks to our partners, ay nagawa naman natin yun. Para sa Balitang A to Z Pasko 2025. Maraming salamat, Enchanted Kingdom! Naomi Almohano. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong December 24, Miyerkules, ay mula sa humorous at American writer na si Peg Bracken. Sabi niya, ang oras at pagmamahal na ating iniaalay ang tunay na sangkap ng isang maligayang Pasko. At yan ang mga balitang impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Parang kailan lamang po na magsimula tayo ng countdown at sa sobrang bilis ng araw, abay, kaunti na lamang po, ilang minuto na lang, maligayang Pasko na. Busugin na po ang tiyan ngayong Noche Buena, pero huwag kalimutan, kaarawan po ng tagapagligtas na si Jesus, ang tunay na pag-ibig at halaga ng pagdiriwang na ito. Sa lahat po ng bumubuo ng Balitang A to Z, maligayang Pasko po. Gaete family sa Laguna, sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gaete. At ito ang Balitang A to Z. Merry Christmas po sa ating lahat.